Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon at sa lahat ng tagapakinig dito sa channel na to. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lola During. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay kong karanasan noong ako ay dalaga pa at minsan naimbita sa isang handaan sa liblib na baryo. Ang baryong tinutukoy ko ay itatago ko na lang sa pangalang Baryo Lusong. Noong mga panahon na yon, ang nobyo ng aking pinsan na si Marie ay taga Baryo Lusong. Sa pagkakaalam ko ay 2 taon na ang kanilang relasyon, ngunit hindi pa raw nakakarating doon si Ate Marie. Palibhasa, ako lang ang pinakamalapit na pinsan ni Marie. Isang hapon, pinasyalan niya ako sa amin. Inimbitahan daw kami ng kanyang nobyo sa kanilang bahay dahil ikakasal daw ang nakakatanda nitong kapatid, at nagdalawang isip pa ako noong una. Baka kasi hindi ako payagan ng aking ina. Hindi raw sasama si Marie kapag hindi din ako sasama. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Hindi talaga siya papayagan sa kanila kapag walang kasamang kamag-anak, kaya hindi pa man ako nakakapagpaalam sa aking ina ay umuo na ako. Masayang masaya si Marie ng mga sandaling yun. Niyakap niya ako ng mahigpit at nagpasalamat. Sumapit ang bisperas ng kasal ng kapatid ng nobyo ni Marie na itago ko na lang sa pangalang Carlo. Hapon pa lang ay sinundo na niya kami. Inihatid kami ni inay sa sakayan ng tricycle papunta sa Baryo Lusong. Mula sa pinagbabaan sa amin ng tricycle ay naglakad pa kami papasok sa baryo. May mga palayan kaming dinadaanan, kaya sa pilapil kami dumadaan papunta sa bahay nila Carlo. Malayo pa lang ay nakikita na namin na nag-iisang malaking bahay sa dulo ng palayan. Halatang may handaan nga. May mga dekorasyon sa isang bahagi ng malawak nilang bakuran. Hindi naman pala sa mismong baryo sila nakatira. Pinakabungad lang daw ng baryo ang kanilang bahay. Nakangiti ang kanyang kapatid na babae nang makita kami. Ipinakilala kami ni Carlo sa kanyang mama at ate niya na ikakasal. Mababait ang pamilya ni Carlo. Alam ko na balang araw kung sakaling magkatuluyan sila ni Marie ay magiging maayos ang kalagayan ng pinsan ko. Nagkatay na sila ng 2 baboy at 2 kambing. Maraming tao ang tumutulong sa kanila. Maayos naman ang lahat hanggang sa may isang lalaking dumating. Seryoso ito at parang hindi marunong ngumiti. Napaka-misteryoso nito. Sinalubong ito ng ate ni Carlo. Naisip ko na yun ang kanyang mapapangasawa. Hindi nga ako nagkamali dahil narinig ko ang tawagan nila na para lang sa may relasyon. Kinagabihan, mas dumami ang mga tao. May patuloy pa ring dumarating at halos mapuno na ang bakuran ni na Carlo sa dami ng bisita. May sayawan din para sa huling gabi ng pagiging dalaga at binata ng mga ikakasal. May mga alak na inilaan para sa mga bisita. Hanggang isang grupo na naman ang dumating. Kinabahan ako dahil kakaiba ang mga kilos nila. Tinapik ako sa balikat ni Marie. Tinanong niya ako kung maayos lang daw ba ako. Inginuso ko sa kanya ang mga bagong dating. Naguguluhan na tinanong niya ako kung bakit. Ngunit bigla na siyang tinawag ni Carlo. Naiwan ako sa isang tabi kaya kumuha ako ng isang upuan at nagmasid na lang ako sa mga taong nandoon at sa mga patuloy pang dumarating. Kapansin-pansin ang pagiging seryoso at tahimik ng pamilya ng mapapangasawa ng ate ni Carlo. Hindi sila halos nakikihalubilo sa mga bisita. Nakita kong lumapit ang nanay ni Carlo sa anak na ikakasal. Naging lukot ang mukha nito. Halata na may di magandang nangyari. Nagmamadaling pumasok sa bahay ang kapatid ni Carlo. Tingin ko may problema
Kaya pasimple akong tumayo at nagkunwaring hinahanap si Marie. Naabutan ko sa kusina sina Carlo. Nag-uumpukan sila sa isang mesa. Nagmamadali akong lumapit at inalam kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Marie, nakahiga at duguan. May sugat ito sa tiyan at sa muka. Nag-hysterical na ako sa sobrang awa sa pinsan ko. Nakita ko siyang umiiyak habang nakatingin sa akin. Pinilit kong lapitan ang pinsan ko ngunit pinigilan nila ako. Nakagat daw ng aso sa likod bahay si Marie. Umiyak na si Carlo sa labis na pag-aalala sa pinsan ko. Nakita kong naglapitan ang kamag-anak ng mapapangasawa ng kapatid ni Carlo. Kakaiba ang mga galawan nila habang nakatingin sa sugatang si Marie. Ayon kay Carlo, nagpaalam daw sa kanya si Marie na gagamit ng banyo. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya itong sumigaw kaya nagmamadali siyang tumakbo papunta sa banyo. Ngunit bago pa siya makalapit ay may nakasalubong daw siyang isang itim na aso. Naabutan niyang duguan sa loob ng banyo si Marie. Kailangan madala sa ospital si Marie para maturukan ng anti-rabies. Ngunit wala na daw ang tricycle kapag ganoong oras. Lumapit ang mama ng ikakasal na lalaki. Siya daw ang bahala. Naalarma ako dahil sa totoo lang wala akong tiwala sa kanya. Paanong siya ang bahala, i-ospital at anti-rabies ang kailangan ni Marie? Nalaman na rin ang nangyari ng iba pang mga tao sa labas. Hindi mapakali ang kamag-anak ng lalaking ikakasal. Parang may kakaiba sa kanila habang patuloy ang pagdurugo sa katawan ng pinsan ko. Paanong naging simpleng kagat lang ng aso yun? Halos mawakwak ang tiyan at mukha ni Marie. Alam ko na malapit na siyang mawalan ng malay. Tinanong ko sila kung ano ang gagawin at hindi maaari na pabayaan na lang si Marie. Maya-maya pa, hinatak ako ni Carlo sa labas ng bahay. May pag-uusapan daw kami. Hindi ko maintindihan dahil ayoko mawala ang aking paningin sa pinsang ko. Wala akong tiwala sa mga kamag-anak ng mapapangasawa ng ate ni Carlo. Nakapalibot sa pinsan ko ang mga yon. Kulang na lang dambahin nila si Marie. Ang sabi niya, kailangan ko daw makahingi ng tulong para makaligtas si Marie. Inamin niya sa akin na may hinala daw siya sa pagkatao ng pamilya ng mapapangasawa ng kanyang kapatid. Ang mga ito rin ang pumipigil na magtawag ng tulong sa labas o kahit sa baryo. Takot ang mama at ate niya sa mga to. Lalo na ang ate niya na minsan na daw sinaktan ng hilaw niyang bayaw. Ayon pa kay Carlo, dayo lang din sa baryo nila ang buong mag-anak. 1 taon na ang nakakaraan nang dumating sa baryo nila ang mag-anak. Hindi nga raw nila alam paano nito napasagot agad ang ate niya. Dahil pihikan daw sa lalaki ang ate niya. Nag-umpisa lang daw ang panliligaw nito nang magkaroon daw ng sayawan sa kanilang baryo para sa Santa Cruzan. Doon unang nagkita ang lalaki at ate niya. Pagkatapos ay hindi na nito tinigilan nang kakapadala ng kung ano-anong pagkain ang kapatid. Nagulat na lang daw silang mag-anak at mag-ina nang sabihin ng ate niya na magnobyo na sila. Wala nang nagawa pa ang mama nila. Kung buhay lang ang papa nila, siguradong hindi ito papayag. Unang dalaw pa lang daw nito sa bahay nila ay hindi na niya nagustuhan. Kahit ayaw daw kainin ng ate niya ang mga dala nitong pagkain, ay pinipilit nitong tikman ng ate niya. Ilang buwan pa lang mula nang sagutin ito ng ate niya, ay inalok na ito ng kasal. Masama daw ang kutob ni Carlo dahil sunod-sunuran na lang ang kapatid niya sa bawat gustuhin ng nobyo nito. Hanggang isang umaga, habang nag-aalmusal daw sila,
Nagpaalam ang kanyang ate na pupunta sa bahay ng kanyang nobyo sa hapon. Dagdag pa nito, siguradong gagabihin daw siya dahil birthday ng nanay ng nobyo niya. Nagmukhahi ang nanay ni Carlo na baka pwedeng samahan ang ate niya. Ngunit wala itong ibang sinabi kundi pagtanggi. Huwag daw mag-alala at kaya naman niya ang kanyang sarili. Kinagabihan ay nagpasya si Carlo na susundan ang ate niya. Paroroot pa rito na kasi ang mama niya, halatang nag-aalala sa kanyang ate. Nagpaalam lang si Carlo sa kanyang nanay na may bibilhin pero ang pakay talaga niya ay puntahan ang bahay ng nobyo ng ate niya. Isa pang ipinagtataka ni Carlo, hindi sa mismong baryo nagtayo ng bahay ang pamilya ng nobyo ng ate niya. Nasa tagong lugar ito, malapit sa gubat. Napaka-weirdo pero gusto na niyang tuldukan ang mga pag-aalala ng kanyang ina. Dala niya ang kanyang flashlight nang lakarin ang madilim na daan papunta sa bahay. Matapos ang kulang-kulang kalahating oras ay narating na din ni Carlo ang bahay ng nobyo ng kanyang ate. Malaki ang bahay ng mga to. Kung titignan, parang may kaya ang pamilya. Tumambay muna siya sa labas ng bakod. Nakikita niya sa loob dahil kahoy lang naman ang ginawang bakod. May narinig siyang tugtog na nagmula sa loob ng bahay. Dahan-dahan nang pumasok sa bakuran si Carlo. Nakasarado ang pintuan at mga bintana ng bahay. Hindi siya tumigil sa paghahanap. Kailangan niyang makita ang kapatid. Kinakabahan na siya ng sobra. Hanggang sa may narinig siyang nagbukas ng pintuan sa likod bahay. Malamang yun ang kusina. Hindi nga nagkamali si Carlo. Yun ang kusina dahil kitang-kita niya na may mga pagkain nakahain sa mesa. May lalaking lumabas at tila may itatapon na kung anuman na laman ng balde. Sinamantala ni Carlo ang pagkakataon. Lumapit siya ng pwesto, nagbabaka sakali na makita ang kapatid. Nakarinig si Carlo ng mga yabag na papalapit mula sa labas ng bahay, kaya nagtago siya sa likod ng isang drum. Nasa gilid yun ng kusina. May mga kalalakihang dumating. Dire-diretso sila sa kusina. Mabuti na lang, hindi sinarado ang pinto, kaya nakikita niya ang kaganapan sa loob. Ilang sandali pa siyang nagmanman at sa wakas, nakita na niya ang kanyang ate. Akbay-akbay ito ng nobyo nitong si Efren. Napansin lang niya na para bang wala ito sa sarili. Pinaupo ang ate ni Carlo sa harap ng mesa. Sumunod ang nanay ni Efren. Nagtitinginan ng makahulugan ang mga nasa loob, samantalang tulala ang kanyang ate. Gustong-gusto na niyang lumabas sa pinagtataguan at puntahan ang ate niya, ngunit baka lalo lang itong mapahamak. Nag-umpisa ng kumain ang mag-anak. Ang ate niya ay sinubuan ni Efren ng dinuguan. Tumatanggi ang ate niya ngunit pilit ibinubuka ng nobyo ang bibig nito, hanggang sa wala na nga itong magawa kundi ang sumunod na lamang. Dahil sa nakikitang pagtrato ng nobyo ay nakaramdam ng galit si Carlo. Dahan-dahan siyang lumabas sa pinagkukublihang drama at mabilis na nagtungo sa may tarangkahan. Nagkunwari siyang bagong dating at magalang na nagtaupo. Ilang sandali lang ay lumabas na mula sa kusina ang mama ni Efren. Tinanong agad ni Carlo kung andoon pa ang kanyang ate. Kinumpirma naman ng babae. Nanduroon pa nga. Nagpaalam ito sandali. Pagbalik, kasama nito ang ate niya at si Efren. Inalalayan ito ni Efren. Medyo nalasing daw. Nagboluntaryo din na ihatid sila dahil gabi na at nakainom ang ate ni Carlo.
Habang nasa daan ay palingon-lingon si Carlo. Ramdam niya na may sumusunod sa kanila. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makarating na sa kanila. Bumalatay ang pag-aalala sa mga mata ng kanilang ina. Batid nito na hindi lang ito basta-basta lasing lang. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Carlo. Nang matapos siya sa mahaba niyang kwento ay naunawaan ko kung bakit ayaw ng mga kamag-anak ni Efren na dalhin sa ospital si Marie. Gabing-gabi na noon, paano ko matutulungan ang pinsan ko? Nag-aagaw buhay na siya at ang masakit, wala man lang magawa ang lahat para siya ay iligtas. Pumasok na ako ulit sa loob ng bahay para tignan ang kalagayan ni Marie. Gumagalaw ang mga daliri niya nang makita ako. Parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi ko magawang lumapit. May ginagawa sa kanya ang mama ni Efren. Para daw gumaling ang mga sugat niya. Pero halos mapamura na ako dahil paanong gagaling ang isang tao na wakwak ang tiyan kung hindi ito dadalhin sa ospital? Naisip kong hihintay na lang ba nilang malagutan ng hininga ang aking pinsan. Samantala, abala pa rin ang mga tao sa labas sa pagluluto ng ihahanda kinabukasan. Nakita kong lumabas ng kwarto niya ang ate ni Carlo. Malungkot ito at parang galing sa pag-iyak. Marahil ay nakokonsensya ito at natatakot din sa maaaring mangyari sa pinsang ko. Hindi ko siya masisisi lalo pa. Iniisip din niya ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Naiinis akong pagmasdan ang halos pagbabakod ng kamag-anak ni Efren sa nakaratay kong pinsan. May pakiramdam ako na may hindi magandang mangyayari sa gabing yun. Bukod pa sa nangyari kay Marie, nangahas na akong magtimpla ng kape. Kailangan kong makaisip ng paraan bago pa mahuli ang lahat. Alam ko rin na nasa panganib ang buhay naming lahat. Nahuli kong sinulyapan ako ng mama ni Carlo. Malungkot din ang mga mata nito at nabasa ko ang kawalan ng pag-asa nito. Naupo ako sa labas ng pintuan. Kailangan ko mag-isip. Paano ko matutulungan ang pinsan ko at ang lahat? Walang kamalay-malay ang ibang bisita sa labas na nagbabadyang panganib sa buhay nila. Habang nag-iisip ako, naalala ko ang minsang nakinig ako ng kwento ng aking lolo. Bata pa ako noon kaya hindi ko alam kung totoo ba na panlaban sa aswang ang asin, bawang at sanga ng kalamansi na may mga tinik. Bahala na, ang mahalaga, susubukan ko. Dahil sa maraming rekadong inihanda sa kusina, pasimple akong pumunta. Nagkunwaring iinom ng tubig pero mabilis na akong naglagay ng maraming asin. At dinakot ko na rin ang malaking bawang na nasa malaking palanggana. Pagkatapos nagpalipas lang ako ng ilang sandali sa labas. Pumasok ako sa kwarto na pinagamit sa amin ni Marie. Mabilis kong itinago ang asin at bawang. Sanga ng kalamansi na lang ang kulang. Mag-aalas 11 na ng gabi nang lapitan ko si Carlo. Nilakasan ko ang boses ko para hindi magduda ang mga kamag-anak ni Efren. Nagpapasama ako sa banyo pero sa totoo lang kukuntsabahin ko si Carlo. Pagdating sa banyo ay mabilis kong hinila sa loob si Carlo at binulungan na kailangan ko ng mga sanga ng kalamansi. Piliin niya kako yung maraming tinik. Pagkatapos ay sabay na kaming lumabas. Nang may mapansin kaming lalaking nakatayo sa pintuan ng kusina. Nakatingin sa direksyon na aming kinaroroonan. Binabantayan talaga kami ng kamag-anak ni Efren at ang bawat kilos namin. Pagtapat namin sa kanya ay matalim ang tingin nito. Habang sinusulyapan ko si Marie, parang gusto ko nang magwala sa galit. Hirap na siya
at tanging langgas lang ang ginagawa sa kanya ng mama ni Efren. Lumabas ulit ako at naglakad-lakad habang nag-iisip ng mga susunod na gagawin. Mula sa madilim na parte ng bakuran ay may nakita akong figura. Si Carlo, nangunguha ng mga sanga ng kalamansi. Tulad ng pinag-usapan namin, binuksan ko ang bintana ng kwarto at hinintay kong ihagis ni Carlo ang mga sanga ng kalamansi. Pagkatapos kong maipon lahat ng kailangan ay nagmamadali ng ginawa ang proseso. Pagkatapos, lumabas ulit ako sa kwarto na parang walang nangyari. Mag-aalas 12 na ng gabi, nakita kong marami ng lasing sa mga bisita at pagod na rin ang mga naghihiwa ng lulutuin ng madaling araw. Nagboluntaryo ako na ipagtimpla ko sila ng kape. Halata ko na may pag-aalinlangan sa mga mukha nila. Hindi ko alam kung may alam na ba sila o baka nakahalata na rin sa kakaibang ikinikilos ng pamilya ni Efren. Papunta na ako sa kusina nang mamataan ko si Efren at ate ni Carlo. Papasok sila sa kwarto nila. Nadaanan ko ang kamag-anak ni Efren na tila mga pawis na pawis. Kung pagmamasdan mabuti, parang sila ang kamag-anak ni Marie na nagbabantay. Tulog na si Marie ng sulyapan ko, pero hindi ako kampante sa kalagayan niya. Alam ko nga, malala ang lagay niya. Ayoko lang gumawa ng ingay, baka maburilyaso pa ang plano ko. Nagkatinginan kami ni Carlo na noon ay nasa tabi lang ni Marie. Pagkatapos kong ilabas ang mga kape ng tao, usa ko na rin tinimplahan ang mga kamag-anak ni Efren. Siyempre, pasimple ko nang hinaluan ng tinunaw na asin at katas ng bawang. Dinagdagan ko ng asukal para hindi mangibabaw yung alat at pakla. Nakangiti ko silang inalok ng kape na inilagay ko sa bandihado at inilapag sa mesa. Sandali akong nangmasid sa mga tao sa labas, pero pasimple akong lumingon sa kanila. Tinatandaan ko kung sino-sino ang iinom ng kape sa mga kamag-anak ni Efren. Ilang sandali pa ang pinalipas ko. Papasok na ulit ako sa loob ng bahay nang mamataan ko ang isang tiyuhin ni Efren. Nagmamadali itong lumabas ng kusina. Nagmamadali akong umikot sa bakuran papunta sa labas ng kusina. Kitang-kita ko ang lalaki na parabang nahihirapan at namimilipit sa sakit ng tiyan. Napangiti ako. Tumalab ang hinalo ko sa kape dahil hindi na alam ng lalaki ang gagawin sa sarili. Nagkubli ako sa isang malaking kahoy na nakasandal sa dingding ng kusina. Hindi nagtagal ay parang may nangyayaring di maganda sa lalaki. Nalaki ang mga mata ko nang makita na unti-unti na itong nagpapalit ng anyo. Lumapad ang balikat nito, halos masira ang suot nitong damit. Biglang nanigas ang mga kamay, kasunod ay ang paghaba ng mga kuko. At nang tumingala ang lalaki, nanlisik ang mga mata nito. Hindi ako sigurado pero alam kong isa siyang aswang. Mabuti na lang wala pang ibang tao o kamag-anak niya ang lumalabas sa kusina. Nagbago man ang anyo nito, hindi pa rin makalakad ng maayos hanggang sa unti-unti na itong natumba sa lupa. Lalapitan ko sana ang aswang nang biglang may pumigil sa akin. Si Carlo. Binulungan ako na huwag maingay. Nakita din ito na marahil ang pagbabagong anyo ng tiyuhin ni Efren. Maya-maya, niyaya niya ako na itago ang aswang habang hinang-hina pa ito. Maingat kaming lumapit sa aswang, pagkatapos ay tinalian namin ng damit na nakasampay ang mga kamay at paa. Pagkatapos ay binusalan ang bibig ng nilalang. Amoy na amoy ko ang mabaho at malangsang amoy ng bibig ng aswang. Pinagtulungan na namin siyang itago sa likod ng kusina.
Pagkatapos ay naghiwalay na kami ng daan ni Carlo. Siya sa kabilang banda ng kusina habang ako naman ay sa kaliwa at normal lang akong naglakad sa bakuran. May mga nagsasayawan pa rin at inuman na mga bisita ng mga sandaling yon. Nagpanggap akong walang nakita nang makarating na ako sa isang sulok ng bakuran kung saan naroon ang mga taong nag-aasikaso ng mga lulutuin. Paupo na ako sa isang bakanting upuan nang may nasulyapan akong isang matandang babae. Nakatingin ito sa akin. Nakaupo siya sa grupo ng mga nagluluto. Nagkunwari akong di ko siya nakita. Papasok na ako sa loob ng bahay nang makita ko naman na ang isa sa kamag-anak ni Efren. Parang masama ang pakiramdam nito na tumatakbo palabas ng kusina. Sinundan ito ng isa pang lalaki na kamag-anak nila. Alam kong tulad ng nauna ay uminom din ito ng kape. Mabuti na lang nakalabas agad ang mga ito sa kusina dahil kung nagkataon na maraming makakakita dito kung paano magbago ang anyo nito bilang isang mga aswang. Nahuli kong nakatingin sa akin ang mama ni Efren. Nagbabantay pa rin ito kay Marie. Siguro alam na nito na may kung anong nilagay ako sa kape. Sinalubong ko ang kanyang mga tingin. Kitang-kita ko ang kakaibang kislap at talim nitong tumingin. Maya-maya pa lumabas ulit ako ng bahay, papunta sa bakuran. Alam kong may nangyari sa isa pang kamag-anak ni Efren. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil may isa siyang kamag-anak na kasama. Gusto ko nang puntahan ang likod ng bahay. Naisip ko si Carlo, asan kaya siya? Magmula nang maghiwalay kami sa likod ng bahay ay hindi ko na siya nakita pa. Nilakasan ko ang loob ko. Naglakad na ulit ako papunta sa kusina. Sa bakuran ulit ako dumaan para mas madali kong makita ang nangyayari. Ngunit muntik na ako mapasigaw nang biglang may nagsalita sa gilid ko. Nasa panganib na daw ang buhay ng lahat at dapat daw na ipaalam ko sa lahat ito. Nang lingunin ko ang nagsasalita, ang matandang babae na nakita ko sa upuan. Tama ang hinala ko, may alam siya sa tunay na nangyayari sa loob ng bahay. Habang nag-uusap kaming dalawa, nakarinig kami ng mga kaluskos na nagmumula sa likod ng kusina. Kung ganon nagbago na nga ng anyo ang mga kamag-anak ni Efren. Nakita ko ang matanda na may inilabas sa bulsa niya. Nahihiwagaan na ako sa kanya kung sino ba talaga siya. May iniabot siya sa akin. Isang bagay na noon ko lang makita. Kapag may nakaharap daw akong aswang, ay hampasin ko lang daw nito. Siguradong malubha daw ang sugat na matatamo ng nilalang dito. Nagmamadali na akong tumakbo papunta sa likod ng kusina. Hindi na ako nagulat nang makita ko ang dalawang aswang na namimilipit sa sakit. Pilit tumatayo ang dalawa ngunit nang hihina ang mga tuhod ng mga to. Mabisa talaga ang hinalo ko sa kape. Nakatas ng bawang at tinunaw na asin. Hindi ko na inaksaya ang pagkakataon. Pinaghahampas ko na sila ng bagay na ibinigay sa akin ng matandang babae. Lalong namilipit ang dalawa sa sakit at sa muli kong pag-amba sa kanila, naramdaman kong may ibang tao na naroon. Kaya nagpalinga-linga ako sa likuran ko. Nakita ko ang galit na mama ni Efren. Nanlilisik na ang mga mata nito nang makitang nakahandusay at sugatan sa lupa ang kanyang mga kaanak. Maya-maya pa, inihanda ko ang aking sarili. Unti-unti na siyang nagbago ng anyo. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpalit ng anyo, ay may sumulpot na isang babae mula sa kusina. Namukhaan ko ang babae. Isa siya sa mga bisita. Sindak na sindak ang babae na makikigamit lang sana ng banyo. Hinablot siya ng mama ni Efren at wala pang awang kinagat sa leeg.
Bumulwak ang pulang-pulang dugo nito sa leeg. Hindi ko na kinaya ang aking nakikita. Mabilis akong kumilos at lumapit, ngunit mabilis na kumilos ang aswang. Nakailag agad siya sa unang paghampas ko sa kanya. Hanggang 2 aswang pa ang lumabas mula sa kusina. Naisip ko si Marie. Gumawa ako ng paraan para makatakas sa 3 aswang na nasa harapan ko. Kabilang na ang mama ni Efren. Subalit, mahihirapan na yata akong makatakas sa kanila dahil nakikita kong pinaliligiran na nila ako. Dahan-dahan na silang lumapit sa akin. Hindi ko na alam paano pa makakatakas sa mga gutom na aswang na nasa harapan ko. Ilang sandali pa, sabay-sabay na nila akong sinugod. Wala akong ibang magagawa kundi ang lumaban hanggat kaya ko. Pinaghampas ko sila ng buntot ng pagi na ibinigay sa akin ng matandang babae. Bawat paghampas ko at pagtama sa katawan nila ay naririnig ko ang paghiyaw nila. Subalit ayaw pa rin nilang paawat. Tinitigan ako ng mama ni Efren nang matagal habang bumubulong. Nakaramdam ako ng paninikip ng aking paghinga. Ginagamitan niya ako ng kapangyarihan ng isang aswang. Hindi ko na kinaya pa, nabitawan ko na ang hawak kong buntot pagi. Nakita ko ang pagsilay ng mapanganib ng ngiti sa kanyang labi. Umaasa na lang ako na sana may mga taong makapansin at makatulong sa akin. Yung mga taong nasa bakuran na patuloy pa rin nagkakasiyahan. Ngunit bago pa ako makagat ng aswang, isang malakas na hiyaw ang aking narinig. Biglang bumulagta ang aswang at nagulat talaga ako nang makita ko ang matandang babae. Nasa likuran nito ang matandang babae na may hawak na buntot pagi. Wala pa ring tigil nitong pinaghahampas ang mama ni Efren at ang 2 pang kamag-anak na sinusubukan akong lapain. Patayo na ako nang may isang figura akong nakita na nakatayo sa labas ng kusina. Katawang tao siya, ngunit nanlilisik ang kanyang mga mata. Dahan-dahan din itong nagpalit ng anyo at saka ko lang siya nakilala nang ito ay lumabas. Ito ang kapatid ni Efren. Takot na takot ito nang makita ang lalaking mapapangasawa na unti-unting nagpapalit ng anyo. May malakas na humatak sa babae. Ang nakita ko ay si Carlo, pilit pinapatakas ang kapatid. Umiiyak na sumigaw ang ate ni Carlo, kaya napukaw ang pansin ng mga tao sa bakuran. Nagtakbuhan ang mga ito upang alamin ang nangyayari. At nang makita ang aswang ay gulat na gulat ang mga ito na tumakbo paalis. Sumigaw na si Carlo ng tulong, kaya yung mga kalalakihan na nagtulong-tulong para magtadtad ng karne ay dumating na. Nakita nila ang aswang na galit at umiiyak sa nakikitang pagkagapi ng kanyang pamilya. Dahil lahat ng ito ay nakabulagta na. Nang matuon ang paningin sa akin ay agad akong sinugod nito, ngunit humarang ang matandang babae. Pinaghahampas niya ang lalaki. Sa una, nakailag ito, kaya tumilapon ang matandang babae sa gilid. Pinilit ko nang tumayo at inagaw ang buntot ng pagi sa kamay ng matandang babae. Pagkatapos ay inipon ko ang natitira ko pang lakas at pinaghahampas ko ang aswang na mapapangasawa ng ate ni Carlo. Hanggang sa sunod-sunod na naglapitan ang mga kalalakihan na tinawag pala ni Carlo, ang kapitan ng kanilang baryo at ang mga tanod. Kaya pala biglang nawala si Carlo. Nagtawag siya ng mga taong makakatulong sa amin. Wala nang nagawa pa ang pamilya ng aswang. Bawat isa ay iginapos at itinuro ko pa ang isang aswang na una naming itinago sa likod ng bahay. Hindi makapaniwala ang tao na aswang ang mapapangasawa ng kapatid ni Carlo. Sabay-sabay nilang binuhat ang mga aswang at ikinulong sa ginawang malaking kulungan para sa baboy. Hinihintay na lang nila ang mga pulis na pinapatawag nila. Bago pa sila makarating sa bahay ni Carlo,
Nakatawag na rin daw sila ng masasakyan para maitakbo si Marie sa ospital. Nilapitan ko ang matandang babae. Ayon sa kwento niya, isa siyang albularya at may kaalaman sa mga aswang dahil minanan niya ito sa kanyang mga ninuno. Nang makita niya si Marie na naghihingalo, nilapitan niya ito at tinignan ang mga sugat sa mukha at bituka. Umusal ng panalangin ang matandang babae. Pagkatapos ay hinihipan ulit ang mga sugat ni Marie. Kagat daw yun ng aswang, kahit dalhin pa sa ospital ay hindi ito gagaling. Kailangan matanggal muna ang laway ng aswang na nakahalo sa katawan ni Marie. At ang pinakanakakatakot daw, kapag nahuli ang lahat at inabot ng siyam-siyam ang oras at hindi pa naalis ang laway ng aswang, maaari ding maging aswang si Marie. Gulat na gulat kami ni Carlo kaya pinabayaan namin siyang dalhin sa kwarto na pinagamit sa amin ni Marie. Binantayan namin ni Carlo habang nagsasagawa ng ritual ang matandang babae. Bago pa dumating ang mga magdadala kay Marie sa ospital, ay tapos nang tanggalin ng matanda ang laway ng aswang sa katawan ni Marie. Nagpasalamat kami ni Carlo sa tulong na nagawa ng matanda. Maya-maya pa ay nagpaalam na kami at sumama kami sa ospital dahil ooperahan daw si Marie. Nagpaalam muna ako kay Carlo para ipaalam sa pamilya ni Marie ang nangyari. Isang linggo na ang nakakaraan. Nasa bahay na nila si Marie. Nakangiti na ito sa akin kahit nagpapagaling pa sa kanyang operasyon. Siya rin ang nagbalita sa akin na nakakulong na daw ang buong pamilya ni Efren. Ang kapatid naman daw na babae ni Carlo ay inatid ng kanilang nanay sa Maynila para makapaghanap ng trabaho at makalimutan syempre ang masalimuot na nangyari sa buhay nito. Ayon pa sa kwento ni Carlo, bago daw ito umalis ay dumating daw ang matandang babae na nagpakilalang si Nanay Caridad. Muntik na daw maging aswang ang ate ni Carlo. Araw na lang ang hinihintay dahil sa mga pinakain dito ni Efren at ng pamilya nito. Ginamot muna ni Nanay Caridad ang dalaga bago umalis. Pinuntahan din daw ng mga pulis ang bahay ni na Efren. Nadiskubre nila na maraming katawan ng sanggol at kabataan sa likod ng bahay. Marahil nang bibiktima sila sa malalayang lugar para makakain. Pagkatapos ay sinunog na ang buong bahay. Dahil sa mga nangyari, tumatak sa aking isip na mahirap na talagang magtiwala sa mga tao. Mabuti na lang talaga nakaligtas pa si Marie. Kung nagkataon ay nawalan na ako ng pinsan na halos kapatid ko na. Isang taon ang lumipas, binisita ako ni Marie sa bakery. Sa bakery pinagtatrabahuhan ko. Inimbita niya ako sa kasal ni na Carlo at nagdalawang isip ako nung una. Agad naman niyang nahalata. Huwag daw akong mag-alala dahil sa bahay nila gaganapin ang kasal. Hindi sa bahay ni na Carlo. Natawa na lang ako dahil sa naging reaksyon niya. Alam ko na hindi lang ako ang natroma sa nangyari. Higit ay siya. Sumapit ang araw ng kasal ni na Carlo at Marie. Siyempre, nandun ako bilang abay niya. Napakaganda ni Marie ng mga oras na yun. Ako ang naging alalay niya. Paalis na kami papuntang simbahan nang mapansin ko siyang namumutla. Nag-aalala ako ng husto at tinanong ko kung may problema ba at ang sagot niya ay wala daw. Kinakabahan lang daw siya. Sabi ko naman, natural lang yun. Lahat naman ng kinakasal ay kinakabahan. Para sa panibagong yugto ng buhay na kakaharapin niya. Inakala ko na ayos na si Marie pero habang papalapit kami sa simbahan ay lumalala ang pamumutla niya. Dahil dalawa lang kami na nasa loob ng tricycle, hindi ko na alam ang gagawin. Natataranta na ako. Hanggang sa nang tumitig siya sa akin ay nanlaki ang mga mata ko. Biglang tumirik ang mga mata niya at biglang nangitim ang talukap. Gusto ko nang sabihin sa driver ang nangyayari ngunit bigla ring bumalik sa normal si Marie.
Takot na takot ako sa kanya. Nang tuluyang nahimasmasan ay pumalahaw siya ng iyak. Sa totoo lang may naglalaro sa isip ko sa nangyayari sa kanya, ngunit ayokong tanggapin na totoo. Hanggang sa hinawakan niya ang nanginginig kong kamay at bumulong sa akin. Natatakot daw siya na magdadalawang buwan na raw niyang nararanasan ang mga kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. May hinala daw siya na nahawaan na rin siya ng pagiging aswang ng pamilya ni Efren. Naguguluhan siya kung itutuloy pa ba niya ang pagpapakasal kay Carlo dahil maaaring siya mismo ang maging dahilan ng kapahamakan nito. Ngunit paano ang kahihiyan at sakit na magiging dulot nun kay Carlo? Maya-maya pa namalayan na lang namin na nasa harapan na kami ng simbahan. Dahan-dahan na siyang bumaba ngunit liting-lito ang kanyang isip. Umiyak ako ng umiyak sa napakasakit na kapalaran ng aking pinsan. Nang dahil sa mga aswang ay habang buhay na maghihirap si Marie. Habang naglalakad papasok ng simbahan, 3 din pa na lang ang layo ko sa kanya. Nakikita ko ang pagpatak ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa nakita ang maraming taong naghihintay sa loob ng simbahan at ang matamis na mga ngiti ni Carlo habang siya ay hinihintay sa altar. Nag-umpisa na ang seremonyas at nang nasa parte na nang tinanong sila ng pare kung tinatanggap ba na maging asawa ang isa't isa. Matagal na nakasagot si Marie. Nagbulungan ang mga tao dahil doon. Nag-alala na ang mukha ni Carlo. Kabadong-kabado na ako. Pero sa wakas, natapos din at naitawid din ni Marie ang kanilang kasal. Masayang masaya ako para sa kanya hanggang sa sinabi na ng pari na sila ay ganap ng mag-asawa. Natakot ako nang lumingon sa akin si Marie at ngumiti ng mapait. Gusto ko na siyang takbuhin dahil nakikita ko na may kinukuha siya sa ilalim ng kanyang damit pangkasal. Narinig ko pa ang huling sinabi niya na mga salita nga, "Carlo, mahal na mahal kita. Masaya ako na naging asawa kita. At kung mabubuhay akong muli, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin kong pakasalan." Wika niya. Kasunod nun ay ang pagkitil niya sa kanyang buhay gamit ang matalim na kutsilyo. Duguan yon ng kanyang binitawan. Nagkagulo na ang lahat. Mas ginusto niyang tapusin ang sariling buhay kaysa mabuhay sa katauhan ng isang aswang. Nakita ko pa ang unti-unti niyang pagbagsak at pagsalo sa kanya ni Carlo bago ako nawalan ng malay. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at abangan po ninyo ang ilalapag nating series sa channel na to. Umaati ka pong bakbakan yun. Maraming salamat muli at hanggang sa muli.